yung quitters. Yan, yung mga nagki-quit. Yan. Yung magkaroon ng drawdown. Yan. Yung magkaroon ng mag-hit yung stop loss mo. Normal lang yan, guys. Kahit profitable trader yan, kahit taon na yan. Kahit taon, kahit dekada na nag-trade yan. Promise, guys, may stop loss pa rin yan. Na-hit pa rin yung stop loss niyan. Kaya guys, huwag kayo mag-quit yan. May experience niya yan mga hindi para sa akin to. Quit na ako. Ganyan. Tapos number 4 is growth and maturity. Yan. Siyempre, marami ka ng pinagdaanan. Alam mo na yung mga ganyan-ganyan. Kumbaga, medyo equipped ka na, knowledgeable ka na sa ginagawa mo, alam mo na yung mga pinagagawa mo, ganyan. Naintindihan mo na saan yung mali mo. Ganun. And siyempre, yung financial freedom, yung last. Yan. Siyempre, pag kabisado mo na yan, magkakaroon tayo ng financial freedom. Siyempre, yun yung isa sa mga gusto natin. Halos lahat, di ba? Tapos yan. Kaya guys, tandaan niyo yan, mga yan. Basta huwag kayo mag-quit, guys. Mahirap talaga. Wala namang madali. Pag madali, mag-isip ka na, guys. Mag-isip ka na pag madali yan. Baka may ginagawa ka ng mali. Kaya diba? May maling nangyayari. Kaya dumadali, di ba? Kaya kailangan pag-aralan natin maigi, guys. Kasi hindi na pwede yung pasabak tayo tapos wala tayong knowledge, di ba? Kahit sobrang laki ng kapital mo, kung ganun lang yung knowledge mo, wala din. Yan guys, meron akong ginawang rules. Yan, mga yan, galing sa mga malulupit na mentors. Yan. Rule number 1, never trade money that you cannot afford to lose. Yan yung unang-una guys. Huwag na huwag kayo magte-trade. Lalo na yung mga pambayad nyo ng bills. Yan. Bayad nyo ng kuryente. Yan. Mga kailangan yung pera na ipapasok mo dyan, yung extra mo lang. Yan. Yung kaya mong mawala. Bakit? Diyan papasok yung hello. Nawawala ba ako? Yan. Diyan papasok yung emotions mo. Yan. Isa sa mga kalaban ng trader is yung emotion, guys. Kasi yung technical analysis, yung fundamental, 20% lang yan ng parte ng trading. Ang 80% is yung emotions mo, guys. Kaya tandaan niyo yan. Kaya pag yung pinag-trade yung pera is importante sa inyo, yung pambayad ng bill, yan, iisipin mo, pambayad mo ng monthly, yan. Yung yung savings mo na bawal magastos, ganyan. Kasi papasok diyan yung papasok diyan yung emotions eh. Pag pumasok yung emotion, yan, wala na. Imbis na profit ka, na na close mo pa kasi nag-emotions ka eh. Pinairal mo emotion mo kasi sa analysis mo eh. Diba? Halimbawa, may nakita kang signal ni Manara. Sige, trade ako dito. Ngayon, meron kang floating, negative. Oh. Paano ngayon yun? Syempre, emotion mo lang. Pera ko, bawal lang matalo. Nakita mo yung pera mo, negative, namumula. I-close ko na to. Wala pa si stop loss, close mo na. Oh. Mga ilang minuto lang, biglang umakyat na, dumiretso na. Oh, imbis na panalo pa yung trade mo, wala. Close mo ng maaga. Di ba? Kaya, sayang. Diba? Pumasok yung emotions mo. Kaya, guys, never trade money that you cannot afford to lose. Yan. Diba? Wait lang, guys, ha. Paano ba to? Wait. Charge ko lang to. Nakalimutan ko, di pala naka-charge yung laptop. Ano ba yan, Coach Arden?
Yan. Low. Yan. Yan. Ano ba tayo? Never trade money that you cannot afford to lose yan. Importante yan, guys. Kasi nung una ako na ano ko rin yan eh. Yung halimbawa, papasok ako ng pera. Ano yung sahod ko? Sabi ko, pasok ko muna to. Ay, ano naman eh, mababawi ko naman to eh. Ganyan. Siyempre, baguhan ka pa lang. Tapos makikita mo, oh no, yung pera ko, nag-negative na, close ko na to. Halimbawa, nag-trade ka dyan. Sabi ni Manara, trade ka dyan. Tapos ang stop loss mo dito, SL. Tapos take profit mo dito, TP. Eh yung market gumagayon, bumababa. Oh no, negative. Sabi mo, tapos nakikita mo yung pera mo. Tapos ang laki mo pa mag-lot size. Eh, syempre, mas malaki yung negative, mas malakas sana yun. Mas nakakaba yun. Mas ano yung emotions mo dun. Grabe. Yung puso mo talagang tibok na tibok. Yung kamay mo, pawis na, pati yung paa mo, lahat. Kahit naka-aircon ka, may papawisan ka. Kasi nakita mo negative, tapos ang laki ng lot size mo. Di ba, kuklose ko na yan. Eh, pagka-close mo, biglang gumanon yung market to, tak, TP hit. Di ba? Imbis na panalo ka pa, close mo na dito, wala. Di ba? Kasi pumasok yung emotions mo sa trade mo eh. Kaya yun, number one na kalaban ng mga traders is yung emotions. Kaya yan, kaya nagkakaroon din ng ganda dahil yun. Kasi nga dahil dun sa capital mo. Kaya yung paparak mo na pera is yung kaya mo lang mawala, di ba? Next is yung ano ba next? Is never trade for a revenge trade. Ano, for revenge yan. Yung revenge trading. Yan, siguro naririnig nyo rin sa iba yan. Guys, wag kayo magre-revenge trading. Halimbawa yung kanina, di ba, sabi natin dito ka nag-trade, SL mo, tapos TP mo dito. Yan, TP mo, tapos dito yung SL mo. Tapos nakita mo, nag-negative ka, nag-close ka dyan. Tak. Tapos umakyat. Tak. Tapos nag-negative, sabi natin, nag-negative 10 ka dyan, like 10 USD. Kaya mapasok yung revenge trading mo dyan. Sabi mo, ay hindi, sabi mo, ito may bagong signal. Sabi, sell naman daw, di ba? Ito naman yung ano, yung price, tapos dito stop loss, tapos dito yung TP mo. Sabi, ngayon pinasok mo yung trade. Sabi mo, sabi mo dito, pag ganyan, no? Gumawa no? Sabi mo, ayan, babawiin ko lang yung negative 10 ko. Sabi mo, babawiin ko lang. Eh tapos ngayon, eh revenge trading yun. Wala sa analysis mo na mag-trade na ulit. Parang hinahabol mo lang yung pera mo na nawala. Yan. Kaya ano rin mag-revenge trading eh. Yan yung pinakapangit eh. Kasi gumagana na doon yung ano mo, yung eager mo na mabawi na lang yung 10 USD mo. Kumbaga, hindi mo na nakikita yung chart. Parang nabubulag ka na. Yan. Hindi mo nakikita kung ano nang takbo ng chart, anong market. Hmm. Ngayon sabi mo, babalik yan. Yan. Babalik yan. Eh yung pala, nag-pull back lang. Tapos umakyat, nahit yung stop loss mo. Eh di, imbis na negative 10 ka lang, naging negative 20 ka pa. Kasi dalawa na yung loss mo eh. Oh, diba? Kasi gumanon. Tapos nag-pull back lang, tapos umakyat pa ulit. Kala mo mag-reversal na, tapos kala mo bababang ganun, hindi. Diba? Kaya ano, wag natin ganun, wag nating habulin yung loss natin. Pag nag-loss, yan, kalimutan mo na. Mag-move on ka na. Di ba? Tapos, ano mo ulit, ano ka ulit, mag-TA ka ulit. Tapos check mo yung mga signals. Di ba? Ganun guys, wag tayo mag-revenge trading. And yung next is yung never rely on the big single win. Yan. Karamihan sa atin mga bago dyan. Yan. Kasi nakikita natin ano eh, yung ibang mga profitable trader, ang lalaki ng kinikita, ganyan. Tayo syempre, pag beginners lang tayo, guys. Wag tayo mag-expect ng ano, wag tayo mag-expect ng titriple yung agad yung kapital natin. Syempre, kailangan mag-ano muna tayo, mag pag-aralan muna natin si Forex, di ba? Kasi mahirap 'yun, guys, yung ano, kasi
ang mangyayari, gusto mong maging 200% agad yung kapital mo, 'di ba? Yung panalo mo. Ngayon, ang gagawin mo, maglalaki ka ng ano ng lot size mo. Kahit mababa yung kapital mo, sabi natin 50 or 100. Gusto mo maging 100 agad yung profit mo, kaya 200. Gagawin mo doon, lalakihan mo yung lot size mo. O, what if matalo ka? Sunog yun, guys. 'Di ba? Hindi naman lahat swerte, di ba? Pero naniniwala ako doon sa mga beginners luck, pero hindi pa laging ganun, guys. Kailangan meron tayong ano, proper management ng ano, proper money management. Yan. Hindi pwede yung ano, never rely on the single win. Yan. Magano tayo compounding kung tawagin nila compounding. Yan. Kahit malilit lang, kung consistent naman, di ba? Lalaki na lalaki. Tapos hanggang lumaki yung kapital mo, yan. Tapos kung kaya na ng emotions mo, yan, pwede ka na magtaas ng lot size pa unti-unti. Hindi yung kaka-start mo lang, grabe na yung lot size mo, di ba? Yan guys. Yan yung mga rules natin. Tapos yung last yung take a break and relax, think and refocus yan. Yung sinasabi ko sa inyo, meron mga times kasi na ano na ang ganda ng trade mo, nasa momentum ka, tapos biglang, ba't ganun? Puro loss ako. Ganun. 1 week na akong talo ah. Sabi mo, 1 week na akong talo, ba't ganito? Yan. Ibig sabihin, wala yung momentum mo. Yan, kailangan mo lang mag-take a break, relax. Yan. No, think and refocus. Yan. Normal yan yung ibang mga traders. Halimbawa, downtrend, tapos nag-reversal, tapos hindi nakasabay. Tapos yung iba pinipilit nilang downtrend pa rin. Pero yung pala uptrend na yung market. Ayan, nagkakaroon sila ng mga losses. Dahil ang ginagawa nila diyan, sila papahinga. Tapos pagbalik nila, open sila ng chart, yun. Tapos saka nila makikita, kaya pala mali ako dito, doon. Makikita mo yung pagkakamali mo. Tapos syempre, maganda yun, ino-notes mo yun, yung mga yung panalo mo at talo mo. Kasi para nare-record mo. Ba't ka natalo sa part na to? Ba't ka nanalo sa part na to? Yan. Ang ganda yun para yung mga pagkakamali mo, hindi mo na maulit, di ba? Kasi parang re-remind mo sarili mo na, dyan na ako natalo dati. Hindi ko na ulitin yan. Mga ganun. Kaya, yan guys. Importante yung rules natin, guys. Ano yan? Tandaan yan. Yan. Bali yung next is, yan. Yan. Meron tayong dalawang platform na ginagamit kay Forex. Ano nga ba yun? Ano nga ba yung dalawang platform na yun? Yun is si MetaTrader 4 and MetaTrader 5. Coach, ano bang pinagkaiba niyang dalawang yan? Ano bang pinagkaiba ng MetaTrader 4 at MetaTrader 5? Yan. Yung dati kasi ito ang unang linabas yung MetaTrader 4. Yan. Kaso dyan, wala pa dyan crypto. Ganyan. Tapos ano pa, ah ano pa siya, parang hindi pa siya friendly use. Yan, unti pa yung mga settings. Yan, unlike kay MT5, kay MetaTrader 5 yan. Maganda maganda na yung niya, yung mga settings niya, yan, dami mo ng indicators sa pwedeng lagay, mga bago. Yan. Tsaka yung sabi nila kasi yung MT4 daw hindi na daw updated. Kaya yung iba ginagamit is yung MT5 na. Yun lang ang pinagkaiba. Pagkakalam ko yun lang pinagkaiba. Yung MT5 is yung may crypto. Yung BTC versus USD. Yan, yung mga ganong pairs. Tapos, Forex broker. Yan. Ano ba yung si Forex broker? Yan, meron si Light Finance, XM, XS, Multibank. Yan, marami tayong Forex broker. Yan. Coach, Ano bang advantage yan ni Forex broker? At kailangan pa namin yan. Kasi si Forex broker, guys, kasi tayong mga traders na individual yan. Tayo yung tatawag na retail trader. Tayo yung nakikikurot lang. Tayo yung nakikikurot lang sa mga trades ng mga big institution tsaka ng mga bangko. Yan. Siyempre, alam mo naman sa mga bangko tsaka mga big institution, talagang yan, grabe yung mga trades niyan. Di ba? Kaya ang ginagawa ni Forex broker, binibigyan tayo ng leverage.
Yan. Ano ba yung leverage, coach? Yung leverage, ito, pinapalakas niya yung trading power natin. Yan. Meron sa leverage is merong 1 to 1,000. Bali ang 1 to 1,000, if meron kang 100 USD, ang gagawin ni broker, ita times 1,000 niya yan. Bali ang trading power mo is magiging 100,000, parang ganun. Di ba? Imbis na ang trading power mo lang is 100 USD, magiging 100,000. Yan advantage natin kay broker. Di ba? Kasi yung ibang mga broker merong 1 to 2,000, ganyan. Kaya magandang meron tayong broker. Tsaka diyan safe tayo diyan, safe tayo mag-deposit, safe tayo mag-withdraw, di ba? Yan. Next is yan, trading in the forex market. Meron tayong dalawang klase ng analysis, guys. Yan is si technical analysis and fundamental analysis. Yan. Yung technical analysis, guys, is nagbe-base siya sa past movement. Ano ba yung past movement? Yan. Yung yung babasahin natin yung market gamit yung mga galaw niya dati. Halimbawa, ganyan, nag-uptrend siya. Tapos dito pa yung market. Yan. Tapos, meron palang galing dito dati. Yan. Mga nakaraan pa. Yan, nagkaroon tayo ng resistance dyan. Tapos sabi mo, ay, may resistance dito. Pag natap na itong resistance ko, bababa na yan. Yan. Ganun. Sabi mo, uy, may dito. May FBG. Yan, hanggang dyan lang yan. Tapos aakyat na ulit yan. Yan. Titignan natin yung past movement niya. Kung saan siya pupunta. Yan. Anong mangyayari sa market. Yan. Yan ang technical analysis. And yung fundamental analysis naman is about sa news. Yan. About sa news ng currency na trade mo. Halimbawa, USD. Yan. Halimbawa, nagkaroon ng news sa USD. Unemployed claims. Ano yun? Ibig sabihin, maraming tao na walang trabaho sa bansa na yun. O, sa tingin niyo ba maganda sa bansa yun? Maraming tao na walang trabaho. Siyempre, pangit yun, guys. Kaya ang mangyayari doon, pag tumaas yung percent ng unemployed claims na yun, bababa yung USD. Hihina yung USD. Kaya yung ka-pair nun, halimbawa, Euro-USD. Yan. Euro-USD. Sabi, unemployed claims, tumaas ang percent. Ibig sabihin, si USD is hihina. Si Euro is lalakas. Yan. Tapos magiging weak to si USD. Ay, magiging weak nga. Diba? Ganun magbasa ng fundamental. Sobrang dami pang sobrang daming news about sa mga fundamental. Kami balak namin ni Coach Lady na ilista lahat 'yan, isa-isahin. Yan, para ituro sa inyo kung paano ba magbasa ng fundamental. Pero ako ngayon, ang ginagawa ko kasi, parang ginagawa kong technical analysis yung fundamental. Parang ginagawa ko, titignan ko yung news. Kasi ang news, yan sa future, di ba? Kumbaga, pa lang, ibabalita pa lang. Di ba? Kasi yung technical analysis is yung sa past naman. Ang ginagawa ko minsan sa fundamental, pag hindi ko alam yung meaning ng ng mga news, ang ginagawa ko, binabacktest ko. Titignan ko yung date ng, halimbawa, unemployed claims. Naglabas ng news ng unemployed claims last week, ng Wednesday. O, ano ba yung ginalaw niya? Tumaas ba siya? Humina ba siya? Yan. Titignan ko rin yun, yung mga nagre-retest din ako. Yan. Para sure tayo na na mataas yung chance na natin, yung TP natin. Yan, yung dalawang yan. Technical analysis and fundamental analysis. Yan. Those forex trading works, yan. Paano nga ba gumagana ang forex? Dalawang lang pinipindot dyan, guys. Sell lang, tsaka buy and sell lang. Yan. Sell for long and short, I sell for short and buy for long. Yan. Pag sinabi kasi ng iba, guys, maglulong ako ngayon. Yan.
Ano ba yun? Pag ano, sinabing long, yan, buy yun. Pag sinabi naman nila na short, yan, sell sila. Yan. Ito guys, ito Euro USD. Isa sa mga ano major pairs natin yan. Si Euro and USD. Kasi ito naman numbers is yung pips. Yan. Yung ano natin, yung sa left side, yung nasa left side natin is si Euro. Ang tawag diyan is base currency. And yung sa right naman natin is, ang tawag naman diyan is yung quote currency. Yan. Tapos ito naman, ang tawag natin to is pips. Price interest point. Yan. Si base currency guys, ang laging value niyan is 1. Yan. Ang value ni Euro, ang base currency natin, pag sinabing base currency, yun yung nasa left natin. Ang always value niyan is 1. Tapos si USD naman, yung quote currency naman natin, ang value naman niyan is yung market value ito. Yan. Para mangyayari na, halimbawa, ay may 1 euro, ano ako, may 1 euro ako. Palit tayo. Sige. Bigyan kita ng 1.2345. Yan. Palit sila, di ba? Ganun yun, guys. Basta si base currency is, value niyan is 1. Tapos ang quote currency naman, ang value niyan naman is yung sa market value, yung market price. Yan. Gets ba, guys? Nasaan ba yung natin? Chat natin. Gets nyo ba? Typo naman yan. Baka ano na kayo dyan. Yan. Mga na ano dyan. Yun. Yan. Yan. Next naman is, ay tama ba? Next ba yan? Tama. Ito na lang. Yan. Trading in lots. Yan. Yan naman yung mga lots natin. Kasi yung mga pag-isabi ko kaninang lots. Yan. Size, name, lot size, price per pips. Wait lang. Unahin natin yung ano. Nangyari. Unahin natin yung pips. Paano ba magbilang ng pips? Yan. Ito, guys, yung pips, ito. Halimbawa, si Euro USD, ang price market niya is 1 to 1.2345. 1. Yan. Gagawin na natin, paano magbasa ng pips ni Euro USD is, cancel lang natin yung 1, yung una, tsaka yung huli. Yan. Cancel lang natin yan. Bali, mag-start tayo magbilang kay 5. Bali, si 5 is yung si ones. Si 4 naman is yung si tens. Si 3 is yung hundreds. And si 2 yung thousands. Diba? Ganyan lang yun. Ganyan lang mag-ano. Nalala ito. Halimbawa, ito kay Euro USD. Ito, 5 pips. Ito, ayan, 5 pips. 5 pips. 45 pips. 345 pips. Yan. 2,345 pips. Yan. Ganyan lang magbasa, guys. Yung kay Gold naman, coach. Yan. Ito naman kay Gold. Cancel lang natin yung una. Cancel natin yung huli. Yan. Ito, 5 pips, 4 pips, 3 pips, and 5 pips, 45 pips, 345 pips, and yan. 2,345 pips. Yan, ganyan lang. Ganyan lang magbasa ng pips. Guys. Ang tandaan nyo una, it is ones, tens, hundreds, thousands. Yan. Yan, ganyan lang guys. Balik tayo kay kay lot. Yan. Sa lot size guys, meron tayong tatlong lot size na tinatawag. Yun is standard lot, mini lot, and micro lot. Yan. Pag sinabi mong standard lot is 1.00. Yan. Si mini lot naman is 0.1, di ba? Si micro lot naman is 0.01. Yan. Ano ba katumbas niyan per pips?
Per pips ang bilangan kasi dito guys ha. Yan. Si standard lots, ang katumbas ng 1.0 is 10 USD per pips. Yan. Si mini lots naman is 0.1. Ang katumbas naman niya is 1 USD per pips. Si micro naman is 1 cents per pips. Yan. 0.1. 0.1 USD per pips. Yan. Eh ang galaw natin ng ang galaw ng market is hindi naman yan, 1 pip lang. Yan, gumagalaw yan, 50 pips. Yan. Tapos gagalaw 300 pips. Yung nung Friday nga, ilang pips yung binaba ng gold. Sino yung mga nakaano diyan? Sino yung mga nakatambay ng gold diyan? Ilang pips yung binaba ng gold nung Friday? Ay nung Friday, ilang pips yung binaba ng gold? 'Di ba? Nung kinumpute ko yun, ang binaba nun is parang 900. Almost 1,000 pips ang ginalaw nun nung Friday. Kay gold, 'di ba? Grabe yun. Eh kung kung naka one lot ka, tas ang naka-standard lot ka, tas ang capital mo is 100 USD lang. Tas nag-buy ka dun sa part na yan. Nako, saglit lang yan. Pikit mata lang. Pikit mata lang. Mawawala yung 100 USD mo. Diba? Kaya ang inano namin is, lalo na pag mababa yung capital, nag-start ka pa lang, dito lang muna tayo sa microlot. Di ba? Microlot lang muna tayo, guys. Diba? Sabi ko nga kanina, di ba? Kapag mag-build muna tayo, mag-ipon muna tayo ng knowledge about sa Forex, di ba? Mag-build muna tayo ng pundasyon. Pag naka-build tayo ng mas malalim na pundasyon, kahit maliit lang yung capital, guys, kaya nyo palakihin yun. Basta equip na kayo. Malaki na yung knowledge nyo about sa Forex. Lalo na, dyan na yung natin, yung economy natin, di ba? Sino ba yung mga hindi pa naka-enroll sa economy dyan? Yan, yung economy natin, sobrang laking tulong niya kasi daming signal na binibigay sa atin. Tapos meron pa tayong Manara, A-Minus, meron pa tayong Obits, di ba? Ang dami nating signal. Dami nating maano ng tulong, di ba? Kaya sobrang advantage natin. Kasi dati ako, sisimula ako. Grabe, wala akong matulungan kasi walang community na ganito eh. Walang community na ganyan. Tapos, pag kinikwento mo sa tropa mo, ano yung Forex? Sarado pa yung mat ng mga Pilipino sa Forex eh. Hindi pa nila alam yun eh. Nag-i-start ako nun. Grabe yun. Talagang ka doon, self-study ka. Tapos nood kang YouTube, mga English. Mga kung ano pinagsasabi, di mo na maintindihan. Yan. Kaya ngayon, sobrang dali na. Meron na tayong mga ECA dyan. Yan. Basic to advanced. Tapos meron na tayong mga signals na ginagamit. Yan. Lalo na si Manara. Yan, mamaya tuturo natin si Manara. Harmonic pattern. Ang gamit ni Manara. 70% win rate ng harmonic pattern. Yan ang gamit ng Manara AI natin. Yan. Gets ba yung lot size, guys? Mga lot size. Always micro lot lang muna tayo, guys, lalo sa mga bago. Kahit sobrang laki ng capital mo, guys, basta pa lang, nagsisimula ka pa lang. Kasi sabi nga natin sa rules, 'di ba, never rely on big single win yung mga ganun. Kaya yan, micro lot lang tayo, guys. Para iwas sunog habang nag-aaral pa tayo. O kaya pwede demo muna para habang familiarize tayo sa mga platform natin. Yan. Next is, yan pips, ko na yan. Yan. Yan, ito naman, area of value. Yan. Ito is isa sa mga pinaka-importante na strategy sa Forex, yung area of value. Yan. Hindi mawawala yan. Dapat di mawawala yan, area of value. Yan. Meron tayong dalawang area of value. Si support and si resistance. Yan. And they were sitting down with Si resistance. Ano ba yung resistance, guys? Si resistance is yung bubong. Yung bubong ng market. Yan to, yung sa taas. Ito si resistance.
Yan. Tapos yung support naman is yung floor. Ang tinatawag nating floor. Yan. Floor. Ba't importante yan, coach? Lalo na pag sa technical analysis, importante yung area of value kasi yan ang kadalasang nire-respect ng mga price. Yan. Paano mo nasabi, coach? Yan. Halimbawa dito sa natin, sa picture natin, yan. Ito, resistance, nag-top dito. Tapos, ito, dating support. Yan. Hindi may umakyat na dito. Sabi mo, pag tumama ng resistance, pwede may sell side, pwede ka mag-sell dyan. Yan. Tapos bumaba. Yan. Pwede ka na mag-take profit dyan. Tapos bumaba, tatap ulit yung support mo, pwede ka na mag-buy dyan. Yan. Tapos take profit. Tapos buy ulit. Yan. Tapos hit yan. Yan ang kadalasang pinupuntahan ng price. Support and resistance. Kasi syempre, resistance as a bubong, di ba? Pag tumalong ka dyan, di ka lang tatagos dyan, mauuntog ka dyan. Yan. Yan, inuuntogan. Syempre, tas yung floor naman, di ba? Yan, ang tigas yung floor, di ba? Tiyatapakan natin yan. Hindi naman tayo pwede tumagos dyan, except na lang kung may sira, di ba? O kaya sobrang lakas ng momentum. O kaya bagsakan mo ng mabigat, di ba? Yan. Kaya sobrang importante ng area of value. Yan. Turo ko yan kung paano mag-spot ng malupit na support and resistance. Kasi meron tayong meron may mga fake support and resistance kung tawagin. Yan. Paano ba mag-spot ng malupit na support and resistance? Mamaya turo natin yan. Next. Yan, reading candlestick. Yan. Coach, paano mo mabasa niyan? Ayun ang madalas nakikita eh. Puro ganyan yung nakikita ko sa chart eh. Yan. Meron tayong dalawang klase ng candlestick. Yun is si bullish candlestick and si bearish candlestick. Yan. Pag nakita nyo kulay green yung candlestick na paakyat, si bullish yun. Yan. Ba't tinawag na bullish? Yan. Ba't tinawag na bullish? Di ba kasi yung mga bull, yung mga nanunuwag, yan. Pag nanunuwag, puro pataas lang. Syempre, nanunuwag nga. Meron ba nanunuwag ng pababa? Yan. Kaya tinawag na bullish. Tapos ito namang red yung itong kulay pula na candlestick is si bearish. Yan. Ba't si bearish, coach? Ba't bearish, coach? Yan. Kasi, yung mga bear, di ba, mga nandadamba. Yan. Puro pababa lang. Nandadamba. Kaya ganyan tinawag sa kanila. Tandaan nyo yan, guys. Bullish and bearish candlestick. Yan. Si bullish yung kulay green. Yan. Paano nga ba magbasa ng candlestick? Yan. Pag bullish candlestick, guys, pag kulay green, yan? Ito pala, may dalawang klase ng body, may dalawang klase ng yung candlestick is yung wick. Yan. Kung tawagin is yung shadow. Ito yan. Ito, yung wick. Shadow. Ako kasi tawag ko dyan wick eh. Wick as in John Wick. Yan. Ito yung wick. As ito naman yung mataba, ito naman yung body. Yan. Ngayon lang, dalawa lang yung ng candlestick. Isang wick and isang body. Yan. Tapos si bullish candlestick yan. Pag sinabi bullish, nag-open yan sa baba. Yan, dito nag-open. Tapos magko-close naman siya sa taas. Yan, close. Ba't may wick? Dito nag-close. Dito nag-open sa baba. Dito nag-close. Ba't nagkaroon pa ng wick? Yan. Kasi yung candlestick, guys, yan eh. Yung market kasi malikot yan eh. Yan. Diyan makikita kung gaano kalakas ang mga buy side. Yan. Yan. Buy side kasi si bullish. Diba? Kasi paakyat eh, buy. Tapos si bearish naman is sell. Yan. Paano malalaman na malakas ang buy side? Yan. Parang ngayon, mag-open sa baba, tapos, anong nangyari? Bumaba yung price dito, tapos sabi ng mga ng buyer, oops,
Mas malakas ang buyer, yan, ganyan. Mas malakas kami mga buyer, umakyat. Umakyat dito. Tapos pumunta naman dito sa pinakataas. Sabi ng mga seller, "Ops, hindi ka pwede dyan. Hanggang dito ka lang." Yan, tapos bumaba ulit, tapos umakyat, lumaban yung buyer, hanggang sa nag-close yun dito. Yan. Kaya nagkakaroon ng wick. Ibig sabihin, kaya tinawag siya ng shadow, kasi pinuntahan yan. Pinuntahan ng price yan, tapos na-reject, tapos pinuntahan ulit ng price, na-reject, hanggang sa nag-close. Yan. Kaya nagkakaroon ng shadow, yung wick. Yan. Tapos yung open naman, yan yung solid na ng galaw ng market. Kumbaga, dyan nag-open, tsaka dyan nag-close. Coach, paano naman yung bearish candlestick? Yan, baliktad naman. So, pag sabi natin bearish candlestick, pababa. Malakas naman yung sell side. Yan, kasi kulay pula, pababa na. Pababa yung market. Yan. Pag nakita naman kayong bearish, nag-open naman ang bearish saan nag-open ang bearish? Sa taas. Dito. Tapos nag-close naman siya sa baba. Parang yan. Nag-open siya dito. Yan. Tapos sabi ng mga buyer, "Uy, aakyat kami. Malakas kami mga buyer." Tapos sabi naman ng ng mga seller, "No, no, no. Mas malakas kami." Bumaba. Yan. Dumiretso dito. Tapos sabi naman ng buyer, tama na. Hanggang dyan ka lang. As ang ginawa ng buyer, lumaban. Tapos dito nag-close. Yan. Kaya, kaya, kaya minsan sa candlestick pa lang, di ba? Sa candlestick pa lang, parang nababasa mo na yung galaw ng market agad. Di ba? Parang sa candlestick pa lang nababasa mo na kung ano ba, sino mo malakas. Yung sell side ba? Di ba? Or buy side? Bullish ba yung market? Or bearish ba yung market? Ganyan. Kaya guys, ano rin, maraming mga confirmation sa candlestick. Yan. Sa candlestick pa lang, pwede na kayo magbasa ng trade ng chart ng market. Yan. Bali, ganun lang guys. Yan. Basta yung wick. Tapos ito yung body. Yan. Di ba? Gets nyo ba guys? Type 1 naman sa mga gets dyan. Kung na-gets nyo ba yung candlestick. Kasi candlestick pa lang guys, pwede na kayong mag-analysis dyan. Malalaman nyo na yung galaw ng market. Yan. Tandaan nyo lang si bullish and bearish candlestick. Yan. Yun. Natin dyan. Gising pa ba kayo dyan, guys? Yan. Yan. Meron naman tayong different time frame. Yan. Meron tayong different time frame. Ano ba yung mga yan, coach? Yan. Meron tayong 5 minutes, 15 minutes, 30 minutes, 1 hour, 4 hours, day 1, week, 1 week, and 1 month. Yan. Yan. Coach, ano mo pinagkaiba ng mga yan? Yan. Si 5 minutes time frame, yan. Every candlestick is 5 minutes. Di ba? Ito. Ano natin? Umakit na si Gold. Yan. Yun tayo. Ito. Ito, sa trading view, sino mga gumagamit ng trading view dyan? Sa trading view, makikita nyo yung time frame dito sa taas. Dito. Nakikita nyo ba yung mouse ko, guys? Ito. Sa taas. Katabi ng pangalan ng pair natin. Yan. Sa taas, makikita natin dyan yung mga 15 minutes. Maraming time frame. Meron nga mga seconds eh. Yan. Seconds, minute, hours, week, months, di ba? Yan. Pero ang kadalasan ginagamit ko is 15 minutes. Yan. Anong pinagkaiba niya, coach? Paano ba yung mga time frame na yan? Yan. Pag sinabi natin 15 minutes time frame, every candlestick, guys, is 15 minutes. Yan. Halimbawa, itong pula na to, yan. 15 minutes yan gumalaw. Nabuo yan sa loob ng 15 minutes. Yan. Gets nyo ba, guys? Yan. Halimbawa to, 15 minutes.
Itong maliit na to na ano na bullish 15 minutes. Itong bearish ito na malaki 15 minutes din yan. 15 minutes, 15 minutes, 15 minutes yan. Every candlestick is 15 minutes. Eh coach, para pag pag pumunta naman daw sa 1 hour time frame. Ito. Yan, pumunta ako 1 hour time frame. Yan. Ibig sabihin naman yan guys is every candlestick nyo naman is magiging 1 hour. Yan. Halimbawa to, 1 hour yan. Yan. Ito, 1 hour, 1 hour. Yan, 1 hour. Yung isang candlestick na yan is 1 hour. Yun. Kaya once na lilipat-lipat nyo yan, yan, nagbabago-bago yung Halimbawa, itong candlestick na to na pula, 1 hour yan. Pag pumasok ka sa loob niyan, pag binaba mo ng 15 minutes, yan. Try natin. Yan, di ba? Binilugan natin. Baba tayo ng ayan, dito. Di ba? Ayan, 30 minutes. Yan. Bali, yung binilugan natin kanina, ito siya. Ito. Ayan. Kumbaga, naging dalawang candlestick na siya. Bakit? Kasi, tig 30 minutes na siya. 30 minutes, tapos 30 minutes. Yan, di ba? Kanina, nung sa 1 hour time frame tayo, isang candlestick lang siya. Ngayon, naging dalawa na nung bumaba tayo 30 minutes kasi every 30 minutes na yung candlestick. Yan. Tapos pag bumaba pa tayo mas bumaba pa tayo, nasaan na? Nasaan na may bilog natin na color orange? Ayan, di ba? Ayan na siya. 15 minutes yan. Dumami na lalo. Di ba kanina sa 1 hour, isang piraso lang yan. Tapos ngayon dumami na. Kasi nga, kumbaga na-divide na. Na dumami na siya. Yan, naging na siya, 15 minutes. Yan, every candlestick is 15 minutes. Yan, 15 minutes, 15 minutes, 15 minutes, 15 minutes, 15 minutes, ganyan. Yun, yun lang yung pinagkaiba ng time frame. Yan. Tapos ngayon, yan. Yan. Gets niyo ba guys? Yan. Yan ba tayo? 42. Yun. Hello guys sa natin dyan. 42,000 viewers. Yan. Dyan. Ayan, tanggalin mo natin si chart. Balik mo natin dito. Ayan. Ayan lang. Silip muna tayo onte. Nasaan na ba si Gold? Uy, makyat na. Diba? Ayan, balik na. Yan. Bali yun lang. Yun lang pinagkaiba ng mga time frame, guys. Yan. Meron tayong 4 kinds of forex trader. Yan. Anong klaseng trader ka ba? Yan, at alam mo na yan. At ano yung muna sa sarili mo yan kung anong klaseng trader ka ba? Kung saan ba mas effective sa'yo. Kasi hindi lahat pare-press ng ng pagte-trade eh. Kaya halimbawa sa akin, scalping ako. Pinipilit ko mag-scalping pero hindi pala para sa akin scalping, di ba? Yung iba naman, pinipilit mag-day trading, hindi naman para sa kanila. Mali mo, pang scalping ka talaga. Yan. Kadalasan sa scalping yan, mga yan. Grabe yung mga emotions dyan. Kasi ang bilis ng mga candlestick dyan. Yan. Meron tayong apat na traders is yung si scalper, day trader, swing trader, and position trader. Ano ba pinagkaiba niya, coach? Yan. Si scalper is yung mabilisan lang. Ang trade niyan is minsan seconds or minutes lang. Yan, pinakamatagal siguro isang oras. Scalper 'yun. Saan ba anong ginagamit time frame ng mga scalper? Yan. 1 minute. Yan, 1 minute, 5 minutes, and 15 minutes. Yan. Yung iba natin 30 minutes, mga scalper. Yan. Mabibilis lang trade nila dyan eh. Minsan 30 minutes, yan. Matagal na yung 1 hour. Day trader naman, yan. Day trader naman, ginagamit at time frame niyan is, mga 15 minutes, 30 minutes to 1 hour. 1 hour. Yan.
Day trader, halimbawa, trade ka ng morning, out ka ng tanghali o kaya ng hapon yan. Yan yung mga natin, mga day trader natin. Yung swing trader naman is tumatagal ng araw. Yan. Minsan isang araw, buong araw or minsan umabot ng 2 araw yung trade nila bago ma-take profit. Yan. Coach, ano naman yung positional trader? Yan. Ang positional trader naman, ay wait lang. Ang swing trader is, ang titignan niya is 30 minutes, 1 hour, 4 hours. Minsan day 1. Yan. Yan yung mga time frame nila. Si positional trader naman is minsan umaabot ng 4 na araw, 1 linggo. Yan. Ganyan katagal yan, yung mga positional trader. Sobrang tagal ng mga trades yan. Yan naman, mga ano yan, 4 hours na yan. 4 hours, day 1, yan, week, months, yan. Diyan sila nagtitingin ng chart ng mga positional trader. Yan. Alamin nyo kung anong klaseng trader ba kayo, anong mas fit sa inyo. Anong mas fit sa inyo kung anong klaseng strategy. Yan, syempre aalamin mo yan. Syempre ngayon, humihingi mo tayong tulong sa mga natin. Pero pag tumagal, pag naka-build na kayo ng pundasyon nyo, malalaman nyo na kung anong traders kayo, yan, anong mas effective sa inyo. Yan, pag lagi nyong ginagawa, siyempre, malalaman mo naman sa sarili mo yun eh. Diba? Yan. Next is, yan, different types of forex order. Yan. Ano ba yung mga order na yan? Yan. Itong market order, yan, nakikita mo yan sa MetaTrader 5 or MetaTrader 4. Yan. Yan yung mga order. Yan. Market order, yun is yung si buy and si sell. Pag alam mong pataas ang pag alam mong pataas ang market, magbabay ka. Hindi yung kung kailan sa taas na tsaka ka magbabay ah. Hindi ganun. Kung alam mong pataas yung market, doon ka magbabay. Kung alam mo nang pababa yung market, doon ka magsisell. Yan, ganun lang. Tapos, coach, ano naman yung limit entry? Yan. Yan yung dalawa nating ito yung mga pending orders natin kung tawagin. Yan, si limit entry. Yan. Sa limit entry, meron tayong dalawang klaseng limit. Si buy limit and si sell limit. Coach, anong pinagkaiba niyan? Yan. Maraming tanong natin dyan. Sobrang daming nalilito dyan sa mga buy limit and sell limit natin. Si buy limit naman guys is yung bibili ka sa mababang price. Di ba? Si buy limit is yung bibili ka sa mababang price. Halimbawa, nandito pa lang yung price ngayon. Yan. Tapos, sabi natin uh, ano, 10K. Yan. Sabi, 10K. Halimbawa, cellphone. Yan, yung cellphone. Nasabi, ano bang date ngayon? Sabi natin 10. Yan. June 10. Sabi nung sabi sa Shopee, sa Lazada, yung cellphone daw pag sa sa May 15, May 15, bababa daw ng ano ng 5,000 pesos. Yan, dito. 5,000 pesos yung cellphone. Syempre, pa lang, May 10 pa lang, 'di ba, guys? May 10 pa lang ngayon. Sa 15 pa magsisell. Sabi mo. Busy akong tao. Hindi ko mababantayan. Hindi ko mababantayan 'yan. Kasi ang tagal pa, 15 pa eh. Makakalimutin ako sa araw eh. 'Di ba? Hindi ko mapapansin na na ganyan, nabababa na. Kaya ang gagawin natin is magsiset tayo ng buy limit. Yan. Magsiset tayo dito ng buy limit. Yan. Buy limit. May S. Buy limit. Yan. As ngayon, ano na, June 10. Yan.
Yan na. Nag-June 11, June 12, 13, 14, and top 15. Pagdating ng June 15, nag-sell yung cellphone ng 5,000. Eh may buy limit ka dyan. Yan. Ngayon, kahit hindi ka nakabantay sa trade mo, basta nag ano ka dyan, nag-pending orders ka ng buy limit, mag-e-execute yung trade mo dito. Magkakaroon ka ngayon ng buy dyan. Diba? Ganun yun. Ganun yung buy. Tapos once na umakyat yung price, syempre pag buy, di ba? Pag sinabi nating buy, ang market is aakyat. Yan. Syempre, nag-buy limit tayo dito. Na-hit yung buy natin. Yan. Nag-execute yung buy. Umakyat. Pak, pak, pak. Yan. Profit natin yan. Yan. Ganun ang buy limit, guys. Buy limit. Eh, coach, paano naman yung sell limit? Yan. Ang sell limit naman is magbebenta tayo sa mataas na price. Paano yung coach? Yan. Halimbawa, ito. Meron tayong lupa. Lupa naman. Yan, di ba lupa? Yan. Tapos nandito. Yan. Sabi natin, wala na ito eh. Sabi ng ano, sabi, ayan, sabi. Tapos dito, ano dito, 15K. Yan, lupa. 10K per square meter. Sabi mo, pag umakyat yung price ng lupa ko ng 15,000, ibebenta ko na to. Yan, ganyan. Di ba? Sabi mo, sabi mo, pag umabot sa price na 15K, yung lupa ko, ibebenta ko na to. Eh, syempre, ang price pa lang ngayon is 10,000 pa lang. 10K pa lang. Wala pa. Di ba? Eh, syempre, di mo mapapansin yan. Minsan, busy tayo, di ba? Di natin malalaman. Ang gagawin natin, depending order tayo. Magsiset tayo ng sell limit. Sell limit. Yan. Mag-ano tayo ng sell limit dito sa 15K. Para kahit di natin mabantayan, once na yung lupa natin is na-hit ng 15K, automatic, ibebenta natin. Yan, ganyan. Sell limit yan, guys, ha. Yan. Ngayon, dumating ang araw, umakyat, yung lupa mo, nagkaroon ng katabing school, nagkatabi ng hospital, nagkaroon ng palengke, nagkaroon ng mall, tumaas ang value. Tumaas ang value ng lupa mo. Naging 15K pa, na-hit ang 15K. Di ba? Ngayon, na-hit yung 15K, pagka-hit ng 15K, may sa limit ka dyan, pak, yung pending orders natin na sa limit is nag-activate. Nagkaroon ka ngayon ng sell dyan. Yan. Ngayon, once na may sell ka na dyan, pag bumaba yung price, profit ka na dyan. Yan. Gets ba guys? Top 1, ano naman, type 1 naman sa mga top 1, top 1. Type 1 naman, type 1 sa mga sa nakagets ng natin, sa limit entry natin. Yan. Basta sa buy limit, magbabay ka sa mababang price. Tapos sa limit naman is magbebenta ka sa mataas na price. Yun. Ganun lang guys. Diba? Yan. Napunta naman tayo kay stop order. Yan. Ito. Stop order. Meron tayong dalawang klase yung stop order din is yung si buy stop and si sell stop. Coach, ano naman yan? Ano naman yan si buy stop at si sell stop? Yan. Dito. Price natin ulit. Current price natin dito. 10,000. Yan. Yan ang price, 10,000. Ngayon sabi mo, cellphone. Dito. Di ba dito sa taas? Yan. 15K. Tapos sa baba is 5K. Mamaya na yan. Dito man tayo sa 15K. Yan, 15K. Ang current price ngayon is 10K. Ngayon, ang sabi mo, pag yung cellphone na binili ko
is umabot ng 15K yung price. Doon ko pa siya lang doon ko pa lang siya ibebenta. Uy, parang iba yun na, 'di ba? Magkaiba si limit sa stop. Pag etong cellphone ko na 10,000 pesos, pumalo ng 15,000, doon ko pa lang siya ibebenta, 'di ba? Ngayon, ano ka dito? Nag-position ka dito ng buy stop. Yan, buy stop. Sa taas guys at sa mataas na price, buy stop. Ngayon 10K pa lang yung price. Sabi mo, pag itong cellphone ko umabot ng 15,000 yung price, ibebenta. Ay ano, doon pala ako bibili pala. Sorry guys. Doon pala ako bibili. Yan. Kasi parang sure ka na ano. Pag umabot ng 15,000 tong price to, ng price nitong cellphone na to, ibig sabihin, maganda yung value nito. Maganda yung review nito. Yan. Ay, syempre, halimbawa, yung cellphone, kaka-release pa lang. Ang SRP niya is ano, parang sapatos, sige, sapatos na lang. Sapatos, yung mga sneakers head natin dyan. Sapatos. Ang SRP ng sapatos is 10K. Yan. Sabi mo, pag yung sapatos ko is umabot ng 15,000. Yan. Ay, pag umabot ng 15,000 yung sapatos, bibili ako niyan. Kasi ibig sabihin, maganda yung value ng sapatos. Gumanda. Di ba? Ngayon, umakyat yung price. Meron kang ano dito sa 15,000. Buy stop. Buy stop ka sa 15,000 ha. Ito yung current price. Yan. Umakyat yung price. Umakyat. Pak, na-hit yung 15,000. Pagka-hit ng 15,000 yung pending orders mo na buy stop, mag-execute ng buy. Yan. Nagkaroon ka ng buy dito sa 15,000. Ngayon, umakyat yung price. Profit ka dyan. Ganon si buy stop. Si sell stop naman is ganon, ano naman, halimbawa sabi mo, 'di ba? Ito price nito 10,000. Pag yung pag yung lupa ko bumaba ng 5,000, ibebenta ko na 'to. 'Di ba? Wala na. Mababa na yung value ko. Mababa na yung ano, maluluan parang siguro bahain, mga ganyan, yung lupa, 'di ba? O kaya ano, mga ganun. 10,000, sabi mo. Pag pag umabot ng 5,000 to, ibebenta ko na. Yan. Ano ka naman, nag-pending order ka ng sell stop dito sa baba. Sell stop. Di ba? Ngayon bumaba. Pak, 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 pak. Tapos na-hit yung pending orders mo na sell stop. Nag-execute yung sell mo dito. Ngayon bumaba pa lalo. Profit mo na yan. Yan. Ganun guys. Ganun ang sell stop at buy stop, 'di ba? Anong pinagkaiba ng coach? Pinakamadaling ano, ang buy limit and sell limit guys is nagba-bounce. Napansin nyo? Pag akyat, nagkaroon ka ng sell dito, nag-bounce, bumalik. Sell limit. Buy limit, nag-bounce. Bumaba, na-hit yung price na target mo, nag-bounce, profit, 'di ba? Kay sell ano naman, stop entry naman, kay buy stop and sell stop, ayan, ganyan. Once na hit yung price, nag-execute, umakyat, doon ang profit mo sa taas. Dito ako nag-buy, 'di ba? Tapos dito naman sell, pag na-hit yung price na pending mo, nag-sell ka, nag-execute yung sell mo dito, yung ano mo, yung sell stop mo, as lalong bumaba, profit ka doon, 'di ba? Ganun lang guys. Yan, huwag kayong malilito diyan. Basta yung limit is magba-bounce, yung ano naman, yung stop entry naman is yung dediretso. 'Di ba? Coach, ba't hindi ka na lang mag-sell dito? 'Di ba? Sabi, sabi ng iba. 'Di ba yan? Yan yung price. Tapos dito ka nag-sell stop. Tapos yan dito.
Eh, coach, ba't di ka na lang mag-sell dito? Ba't kailangan dito ka pa magsisell? Alam mo naman palang bababa. Diba? Kasi hindi ka pa sure. Diba? Yan. Hindi ka pa sure. Once na natap niya to, yan. Doon ka pala magiging sure na dediretso siya. Kasi baka mangyari lang ganyan, kasi hindi niya matap, bumalik. Di ba? Eh kung nag-sell ka dito, di ba? Pagdating dito sa price mo, negative ka na dyan. Di ba? Kaya sinusure mo na, ano, na pag tumungtong sa price na to, diyan pa lang siya bubulusok. Diyan pa lang siya mag-waterfalls kung tawagin. Ayan. Kaya dito ka pa lang magsisell. Para pag bumaba yan, yan, dyan ang profit mo. Baba. Gets ba, guys? Ayan. Ayan ang mga viewers natin dyan. Ayan. Type 1 sa mga nakagets. Ayan. Ayan si stop loss. Ayan, importante yan si take profit. Si stop loss, ba't naglalagay ng stop loss? Para malaman natin kung invalid na yung analysis natin, yung trade natin. Halimbawa, dito, nag-buy ka dito. Support area. Ayan, support area. Ayan, sabi mo, di ba, ano nga, technical analysis, past movement, sabi mo, eto, may support dito. Ayan, may support. Pag natap dito, magbabay ako dito. Ayan, nag-execute ka ng buy dito sa price na to. Yan. Tapos ngayon, ang stop loss mo dito. Sa take profit mo sa dating resistance. Yan dito. TP, tapos dito yung SL mo. Ba't naglagay ka ng SL? Para malaman mo kung invalid na yung trade mo. Paano yung coach? Yan. Pag pag yung price is pagbubaba dito, may change stop loss mo. Ibig sabihin nun, hindi na siya hindi na siya magba-bounce. Diretso na siya bababa. Yan. Eh what if di ka naglagay ng stop loss? Sabi mo, coach, matapang ako eh. Yung lalagay stop loss. Yan. Yan, hindi naglalagay stop loss. As dito na sa support. Yan. Ngayon, umaakyat. Sabi mo, uy, tama yung buy ko. Eh, ngayon bumaba. Pak. Sabi, hindi, aakyat pa yan, coach. Aakyat pa yan, coach. Ganyan. Yung iba, nag-add pa ng trade dito. Diba? Ganyan tayo eh, mga natin dyan eh. Sino ba yung mga nakaka-relate dyan? Yung bumaba ng support area yung yung price. Sabi mo, ayun, umakyat. Ngayon bumababa. Sabi mo, coach, aakyat yan. Mahihit yung titi ko dyan, coach. Hindi ako lalagay ng stop loss. Eh, matigas yung ulo mo, nag-add ka pa. Nag-add ka pa ng buy mo dito. Nakabay ka na dito, di ba? Tapos nag-add ka pa dito. Tapos bumababa. Ay, aakyat na yan, coach. Ayun o, lumilit na yung candlestick ko. Lumilit na o, nag-ano na o. Nagko-consolidate na, nag-ranging na o. Mag-add ka pa ulit dyan. Naku, tigas talaga na ulo ko. Di ka na naglagay ng stop loss, nag-layer ka pa ng nag-buy ka pa. Tapos wala, bumaba na bumaba. Oh. Ngayon, may buy ka dito, may buy ka dito, may buy ka dito. Tapos bumaba na yung market, wala na. Hanggang nasunog na. Hanggang nasunog na yung yung kapital mo. Di ba? Yung ganyan tayo, yung natin, yung mga mga bago diyan. Ah, related. Guys, wag yung gagawin yan, guys. Kaya tayo naglalagay ng stop loss kasi doon natin malalaman kung invalid na yung trade natin. Di ba? Kaya tayo naglagay, ibig sabihin, oops, tinamaan yung stop loss ko. Hindi na siya magbabounce. Diretso na siya pababa. Yan. Kaya tayo, guys, ingat tayo. Always put stop loss. Yan. Para pag ito, support. Yan, nag-buy ka dito sa part na to. Yan, maglagay tayo stop loss dyan. Para kung sakaling bumaba dito, stop out tayo. Loss lang, tayo, talo lang tayo, di ba? Hindi tayo sunog. Yan yung mga malulupit na trader. Yan, talo lang tayo. Talo lang, hindi tayo sunog.
'di ba? Tapos, pag umakyat, TP hit, edi goods, 'di ba? Di ano, panalo tayo. At least, naglagay tayo stop loss, 'di ba? Tapos yung take profit, guys, importante rin yan, take profit. Yung iba, hindi lalagay yung take profit kung saan na lang nila gusto mag-exit eh. Yan. Bakit? Lalo na yung mga tutulugan yung trade. Nako po. Wag niyong gagawin yun, guys. Maglagay kayo ng take profit. Kasi minsan, halimbawa, nag-trade ka dito, nag-buy ka dito. Yan. Diba nag-buy ka dyan? Yan. Right. Yan, nag-buy ka dyan. Ngayon, umakyat. Umakyat. Hindi ka naglagay ng take profit. Ayan. Wala kang take profit dyan. Wait lang, delete natin. Pero ang in-expect mo is hanggang resistance lang. Ito resistance. Kasi ito yung support. Sabi mo, hanggang resistance. Eh, hindi ka naglagay ng take profit. Kaya no, natap yung take profit, ay dapat yung resistance mo. Ngayon, nagulat ka, may news. Biglang gumanon yung market, oh. Pak, na-hit yung stop loss mo. Imbis na TP ka dito, imbis na positive ka na dyan, nakakuha ka na ng profit mo dyan, na stop loss ka pa, na negative ka pa. Di ba? Di ba? Kaya importante rin yung ano, hindi lang stop loss ang importante, guys. Take profit din. Importante din yung take profit. Kasi, halimbawa yan, di ba, top 9 take profit mo, eh, hindi ka naglagay. Nagkaroon ng news, bumulusok pa baba. Isang candlestick, ganyan kalaki. 100 pips. Di ba? May stop loss ka pa. Eh, paano kung hindi ka rin naglagay stop loss? Naku po, imbis na profit ka, nasunog ka pa. Di ba? Yan. Kaya wala natin kakalimutan yan. Importante yung stop loss tsaka yung take profit. Lagi tayo lalagay niyan. Ang pinaka-safe na ano, stop loss is 40 pips to 50 pips. Ang take profit naman is yung previous na resistance. Yan. Depende kung anong time frame kayo tumitingin. Basta yung previous na resistance, yan ang pinaka-safe na take profit niya. Pwedeng gawin nyo, mag-set kayo ng ano, first TP sa previous resistance nyo. Diba ganyan? As may support dito. As nag-buy ka dyan. TP1, ganyan. As yung previous na ano, galing sa ano, ayan, may nakita ka ditong ano, resistance din. Yan, gawin mong TP2. Yan, di ba? Para kung sakaling natap yan, profit ka na. Di ba? Pag nahit pa tong ano mo, oh, bonus na. Di ba? Kota ka na, paldo ka na dyan. Di ba? As after nyan, bumaba, naghintay ka ng confirmation, oh, sell side na ako ngayon. Sell na ako ngayon diyan. Bumaba, oh, sa dating resistance na naging support, TP1. Oh, tapos yung dating support, oh, TP2, 'di ba? Ganun lang, guys. Kaya lagi tayong maglalagay ng take profit and stop loss. Next is yun. Wala na. Yan. Gets nyo ba, guys? Yan, type 1 naman sa mga nakagets dyan. Para ano, yun. Buti naman maraming ay, maraming nakagets. Hala ko ulitin ko ulit. Hala ko ulitin ko ulit eh. Yan. Yan. Ngayon guys, ito, pinakamaraming question. Paano nga ba yan gamitin si Manara? Yan. Ito na guys, yung mga ano na natin dyan. Maraming mga questions. Ilan ba yung mga viewers natin dyan? Yan, shout out sa 33 million viewers. Grabe, dami natin viewers. 33 million. Shout out sa inyo guys. Yan, dito tayo kay Manara. Yan. Hide. Oh, okay. Yan. Ito. Guys, ito, nakita niyo ba tong si Manara? Yan. Ito si Manara natin. Si ano natin. Yan.
Etong ginagalaw-galaw ko na 'to, ito yung ano natin, yung pattern list natin. Yung floating pattern list, yan. Dito mo makikita yung wait lang, refresh natin para makita natin kung may mga bago siyang yan. Hindi, dalawa lang talaga. Yan. Ito yung pattern natin, floating pattern list. Yan. Pag sa inyo, pag sa ano nyo, pag sa website nyo is walang ganito, punta lang kayo dito sa may tatlong guhit na to. Click nyo lang yan para mag-on off yan. On off yan. As dito sa taas yung nakikita niyo ba yung coach question? Paano po ba ma-identify yung support and resistance during trade? Nandun po ba siya sa chart? Naguluhan lang po ako sa newbie. Yan. Sige, turo natin yan dito kay Manara. Yan. Pero ano mo natin tong mga ni Manara? Yan. Dito sa taas is yung pairs natin, pwede tayo mag-search ng pairs natin, Euro USD, GBP USD, USD JPY, yan, pwede natin search dyan. Tapos dito naman sa katabi niyang, nandiyan naman yung time frame natin. Yan. Ang time frame ni Manara is 1 minute, 5 minutes, 15 minutes, 30, 1 hour, 4 hours, day 1 week, and 1 month. Tapos sumunod naman is yung mga iba-ibang klaseng, may iba-ibang klaseng, ang tawag dito, uh, stick, yan, bars, candlestick, candle, yan. Pero ang gagamit natin talaga is yung candlestick para madali natin basahin yung chart. Yan. Sumunod naman is yung indicators, yan, mga indicators. Kung gusto niyo mag-add ng mga indicators, yan, search nyo lang dyan. Kung gusto niyo maglagay ng ng RSI, ng stochastic, yan, search nyo lang dyan, indicators. Yan. Coach, ano ba magandang settings kay Manara? Yan. Yan ang mga kadalasang maraming tanong eh. Yan. Ano ba maganda? Guys, ako kasi ako eh. Tinatawag ko ang sarili ko na isang scalper. Yan. Para sa akin, mas effective sa akin yung scalping. Ako, as a scalping, ang titignan ko, time frame is 15 minutes yan. Punta tayo sa notification. Yan. Para makita natin, para updated tayo palagi kay notification. Click nyo lang itong notification sa gilid, sa upper right. Ano ba? Yan. Dito sa taas, notification, tapos yan. Bago natin yung settings natin. Ako, ang titignan ko is 15 minutes. Yan. Kita ba guys? Yan. 15 minutes. As ano ba ang mga patterns na titignan ko? Bat, hyper, shark, crab, gatley, at butterfly. Yan. Pwede rin itong deep crab. Kasi kadalasan kasi mga deep crab nakikita yun sa mga higher type rate. Pero pwede rin yan. 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 Tapos, ano bang pattern type? Bullish and bearish, syempre. Ano tayo? Tingnan natin kung ano dyan. Tapos, point C at saka yung point D point. C point and yung D point. Yan. Dali yung screenshot yan. Yan ang ginagamit kong pattern. Ano po yung time frame at paano po siya gamitin, coach? Yun, na-explain ko na kanina, guys, yung time frame. Every candlestick, guys, yun ang time frame nyo. Halimbawa, yan. Kasi 15 minutes tayo, 15 minutes time frame. Every candlestick is 15 minutes. Yan. Yan, 15 minutes, 15 minutes, 15 minutes. Every candlestick, guys, itong malaking to, 15 minutes. Di ba? As itong maliit na to, itong maliit na kulay green, 15 minutes din yan. Itong malaki, 15 minutes lang din yan. Yan, 15 minutes, 15 minutes. Every candlestick is 15 minutes. Ayan. Pag lumipat ka naman time frame ng ibang time frame, halimbawa 1 hour, ayan. Every candlestick is magiging 1 hour. Yun. Sa mga scalper kasi yung kadalasan ginagamit na candlestick is yung time frame is yung mabababa lang. Yan, 5 minutes, 15 minutes, 1 minute, yan. Pero ang ginagamit ko is 15 minutes. Kasi minsan sa mga mabababang time frame is maraming fake. Maraming fake news sa mabababang time frame.
Kailangan pag sa mababang time frame ka, mabilis ka lang din. Actually, seconds lang or minutes. Ano, 2 seconds, ganun. Ay, hindi naman. Mga 15 seconds, ganun. 1 minute, 2 minutes, yan, matagal na. Pag sa mababang time frame ka. Kasi sobrang, ano dyan, sobrang volatile dyan. Pag bola tayo dyan, grabe galawan dyan. Talagang ayun, no? Sobrang ano yan. Okay, close natin patterns. Ayun, no? Grabe yan, no? Sobrang liit yan. Ganyan yan. Kasi every candlestick is 1 minute. Diba? Kaya ano yan. Kaya sobrang ano din. Maraming mga fake. Wait lang guys ah. Yan. Yan. Kaya ako, ang ginagawa ko is 15 minutes para safe. Safe lang. Diba? Yan. Tapos, yan. Sa notification settings yan. Yan. Tapos ang watchlist ko lang is ako kasi paano yung mga symbols or pattern like or butterfly para saan po yung palatandaan lang po yun. Harmonic pattern po ang tawag doon sa mga yun. Yung bat, shark, butterfly, yun. Yung mga yun po is, ang tawag po doon is harmonic pattern. Yan. Kung isa-search nyo po kay Google is, ang harmonic pattern is 70% win rate. Yan. As guys, ang mga symbols na ginagamit ko lang kasi ako nagfo-focus lang ako sa dalawang currency. Yun is si XAU USD, si Gold, and BTC USDT naman si crypto. Yan. Sa dalawang yan lang, guys. Kayo din guys, mag-ano muna kayo. Mag-focus muna kayo sa isa o sa dalawang chart ay sa ano lang pairs lang para hindi kayo malito tsaka lalong mapa-familiarize yung chart. Para once na nag-open kayo ng chart, malalaman nyo agad saan ba ang support and resistance. Yan. Parang ano, parang ano lang yan. Nagdadrive ka ng sasakyan. Di ba? Pagbabago-bago drive mo, nag-drive ka ng truck, nag-drive ka ng bus, nag-drive ka ng tricycle, nag-drive ka ng sedan, nag-drive ka ng SUV. Yan. Pabago-bago, maninibago ka rin, di ba? Parang, ay, naka-ano pala ako, naka-tricycle pala ako. Alas naman, ay nakasedan pala ako, maliit lang pala dala ko, ganyan. Pero bigla ka naman nag-drive ng anong SUV, ay laki pala ng dala ko. Maninibago ka. Unlike pag isa lang yung drive mo, 'di ba? O kaya dalawa, 'yan. Medyo mapapamiliarize ka na nakasedan pala, ay nakasedan nga ako, ganyan. Kabisado mo na yung distance sa sasakyan mo, kailangan magpepreno, kailangan ka mag-ano, 'di ba? Kaya maganda guys, one or two o dalawa, mga ganyan. Yan, maganda yan. Ano niyo muna, mag-focus muna kayo sa isa or dalawang pairs, di ba? Para ma-familiarize kayo sa chart nila. Kasi maganda yun guys, lalo na pag kabisado nyo na yung galaw. Halimbawa, ito si Gold. Nakita nyo lang, pag open nyo ng chart, alam mo na, pag zoom out ka, mag-analysis ka sa higher time frame. Pag tingin mo sa chart, oops, may nakita mo na agad, may support, may resistance. Ba't nag-bounce dito? Ba't nag-bounce dyan? Di ba? Parang nakakabisado nyo na agad. Kaya ako, ang ginawa ko is dalawa lang ako. Si Gold and si BTC. Yan. As balik tayo sa chart. Yan. Coach, ano ba yung magagandang pattern? Yan, 'di ba? Nasabi ko nga kanina. Paano mo masasabi kung maganda yung trade na yun? Yan. Yan. Siyempre, halimbawa ito. Hit natin to. Panalo yung kanina eh. Yan. Nasa 15 minutes time frame tayo. Ito si Shark. Yan. Yan. Nagbato si Shark ng buy. Nagbatay ng buy dito ito yung price guys yung entry. 2288. Nagbato ng price sa 2288. Sabi niya mag-buy ka daw diyan. Wala pa to Huwag mo muna tignan tong natin, itong existing na to. Dito pa lang siya. Nandito yung D. Ayan guys, nakikita niyo ba yung D? Ito.
Yan. Yan yung D. Yan din na yan. Ibig sabihin, dyan nagbato ng signal si Manara sa D. Tapos nakita niyo ba tong color gray na yan ano na yan na box na yan, na area yan. Yan, ibig sabihin, pag binakita yung ganyan, pwede na kayo mag-execute diyan. Yan sa ano na yan, sa area na yan. Pwede na kayo mag-execute sa area na yan. Sabi ni Manara yan. 'Di ba? Nakita natin tong D. Diyan nagbato ng signal ng shark. Ito shark. Diyan nagbato ng signal ng shark si Manara sa point D. Yan. Sabi niya mag-buy daw. Oh, paano mo nasabi na maganda yung yung signal na D ay na signal na shark? Ngayon, siyempre, lalagyan natin ng support and resistance. Paano ba maghanap ng support and resistance? Yan. Ito. Ako ang ginagawa ko para makahanap ako ng support and resistance. Yan. Ano ba yung support? Katulad ng sinabi natin kanina, yung floor, di ba? Yung floor ng market, yung lapag, yung tiyatapakan. Di ba yung floor, yun yung pinakababa, di ba? Yun na yung pinakababa ng bahay nyo, yung floor nyo. Ano ba yung pinakababa? Ayan, nakita natin, di ba? Ayan. Nakita natin. Bumaba yung market hanggang sa dito. Ngayon, umakyat. Ngayon, itong pinakababa niya, ito guys, yan na yung naging support natin. Support, di ba? Yan. Ito na yung support natin. Yan na yung pinakababa. Yan na yung pinakalapag ng di ba? Yan na yung support. Ngayon, total nag-form siya ng support, lalagyan ko siya ng area. Yan. Pwede itong candlestick ito, yan. Area. Yan. Tapos ngayon umakyat. Umakyat yung market. Yan, umakyat yung market. As bumaba, as umakyat ulit. Yan. Tapos, nasa C na, di ba? Nasa C. Tapos ngayon naglabas si Manara ng D. Sakto, ang labas ng point D is nasa support area mo. Yan. Ngayon, maghihintay ka lang or magpe-pending order ka hanggang ma-hit niya yung D point mo. Saktong-sakto nasa support area siya. Kaya malalaman nyo na magandang i-trade yun. Di ba? Yan. Ayun o. Sakto nasa support. Tapos sabi ni Manara, mag-buy daw dyan. Anong nangyari? Anong nangyari ngayon? Umakyat, di ba? Pagka-buy mo dito, nag-buy ka dyan. As ito yung pula, nakita niyo itong pula na to. Yan yung stop loss nyo. Tapos target 1, target 2, umakyat. Pam, na-hit yung TP1 mo, na-hit yung TP2 mo. Profit ka na ngayon dyan. Ngayon, paano natin malalaman kung magkano yung risk natin dyan, tsaka magkano yung profit natin dyan? Paano pag micro lot lang tayo, di ba? 0.01 lang. Dito sa bandang left side ni Manara, may makita tayo dito na pang ilan nyo? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Pang 7. Gigita nyo ba guys? Ito sa left side. Ito. Ito. Dito. Yan. Nakita nyo ba yan guys? Ito pang 7. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ito pang 7. I-click nyo lang yung arrow dyan. Yan. May lalabas dyan. Wait natin. May arrow dyan. Click nyo lang yung arrow, lalabas yan. Long position, ano yung long? Yung long is buy. Ano naman yung short? Short is for sell. Ano ba sabi ni Manara? Buy daw. Di long kukunin natin. Click natin yung long. Ilagay natin sa entry point. Click natin entry point. Ayan. Maglalabas siya ng kulay green at kulay red. Diba? I-click lang natin yan. Tapos hanapin natin yung kulay bilog. Once na nakita natin yung kulay bilog, click lang natin tapos i-move natin sa may stop loss entry sa stop loss area. Tapos dito naman sa green, ilagay natin sa target area. Yan. Ngayon, paano natin malalaman? Paano natin mabibilang yan? Ilang pips yan? Yan. Nakikita nyo ba yan, guys? Ito. Ayan. Nakita nyo ba yung number? Yan. Ito. Yung number. Yan. Stop. It has 2.263. Ito naman, target
6.911. Di ba? Ang sabi diyan, ito natin. Sabi diyan, ang stop loss mo kung ang lot size mo ay 0.01, di ba? 0.01 guys, 0.01 guys ha, 0.01 ha, yung pinakababa ah. Anong value nun is, ang value per pips nun is 1 cents, di ba? Ilang pips to guys? Ang gagawin natin is, itong decimal point, imove lang natin sa right. Right, di ba? Kaya magiging 23. Yan. Ang 23, kung ang lot size natin is 0.01, ay 0.01 is, ang 23 pips ay, ilang ano yun? 2. 2 USD. Di ba? 2 USD and 3 cents. Yan. As ang target naman natin is 6.911. Yan. Bali, ilang pips yan? 69 pips. Kung 0.01 ka, magkano panalo mo dyan? 6 USD. 6 USD and 9 cents. Yan. Ganyan. Ganyan magbilang ng pips at saka ng profit mo. Di ba? Ang panalo mo, ibig sabihin, ang risk reward ratio ni ang risk reward ratio ni Manara dito sa trade ng Shark is talo ka ng 2 USD. Kung sakali may stop loss ka, mas profit ka naman ng almost 7 USD kung nanalo ka. Kung ang lot size mo ay yung micro lot, yung pinakamababa, yung 0.01, di ba? Imagine mo isang trade mo, sinundan mo lang si Manara, nagkaroon ka 7 USD. I-plus natin to. Trade mo yung dalawa, di ba? Ito, 40 pips. Ibig sabihin, 4 USD ang panalo mo dyan. 4 plus 7, ilan yun guys? 11. Yeah. Di ba 11 USD ka na guys? Magkano ba minimum sa Pilipinas? Ilan to? 15 minutes. Ibig sabihin, 15 minutes time frame tayo. Ibig sabihin, every candlestick is 15 minutes guys. Tandaan nyo na. 15 minutes, sa 15 minutes time frame tayo. Every candlestick is 15 minutes. Ngayon, ilang oras mo to kinita? Itong 11 USD mo kay Manara. Bilangan natin, 15, 30, excuse, 45. 45 minutes. Ay, ba? 15, 30, 45. 45 minutes, di ba? 45 minutes, kita ka ng 12 USD, 11 USD. Di ba? Ganun, guys. Kaya ayan natin, i-maximize natin si Manara. Kasi ang gaganda ng mga signals ni Manara. Itong Gatler, pares lang yan eh. Same lang eh. Magkaiba lang ng risk reward. Yan. Yan. Magkaiba lang ng risk reward. Ano ba yung kanina? Ang sabi kanina, ang sabi sa entry ni Shark is 2288, di ba? Ang sabi naman ni Gatli is 2288 din pala. Pero mas malaki yung gray. Yung gray yun yung area ng entry, di ba? Pero mas mataas ang take profit, ilang pips? Ilang pips ang 77 pips. Tapos ang baba ng ang stop loss naman is 45 pips. Ayan 25 pips. 'Di ba? So, kung nasabayan mo lahat 'yan, profit ka na. Profit ka na agad. Ayan Nang ilan na 45 minutes pa lang. 45 minutes lang, guys, profit ka na, 'di ba? Ganun kaganda si Manara. Yan. Tapos pag Monday, ganyan lang kaunti yung mga signal niya. Yan. Minsan dalawa, tatlo. Pag Monday, ganyan talaga. Kasi kaka-open lang ng galing ng weekends. Yan. Pagka galing ng weekend, minsan wala pa eh. Minsan kaya ang ginagawa ko, pag wala si Sky Gold, lumilipat ako kay BTC. Yan. Naghahanap ako kung saan may mga entry. Pag Monday talaga ganyan, konti pa lang yung mga biyabato niyang signal. Konti pa lang yung mga niya.
Nagdo-drawing yan ng mga harmonic pattern. Kasi kaka-open pa lang ng market. Yan. Yung tanong kanina, yung mga support and resistance. Yan, paano ba na ano yung support and resistance? Yan. Tandaan natin, ang support and resistance yung floor and yung ceiling mo. Di ba? Excuse. Halimbawa, ito. Di ba? Nagkaroon tayo ng floor dito. Tapos nagretest. Di ba? Pagka-retest sa floor, umakyat. Di ba? Ayun. Kaya ito, valid na support to. Valid na support sa 15 minutes ha. Kasi may mga iba-ibang klase support and resistance. Depende sa time frame nyo. Siyempre, depende sa paggano nyo yan. Depende sa analysis nyo. Depende sa way ng trading nyo. Saan ba kayo naghahanap ng support and resistance? Sa 1 hour ba? Sa 30 minutes? Sa 15 minutes? 5 minutes? Ganyan. Diba? Kasi yan. Sa 15 minutes, ito yung support ko. Ano yung pwede kong tendency na pwede kong gawing resistance? Ito, syempre, yung previous na ano ko, yung previous na high ko. Yan. Ito pa, tuturo ko pala sa inyo to guys, yung series of higher high and series of lower low. Yan. Wait lang guys, kamusta na kayo dyan guys? Medyo may naiintindihan pa ba kayo or baka na-over ano na kayo dyan ha? No, nasosobrahan na yung ano nyo. Sabi natin kung ano, tuturo ko yung ano, yung series of higher high and lower low. Yan. Ito guys, paano ba mag-spot ng series of higher high and lower lows? Yan. Sa market, meron tayong ganyan. Hindi naman yung market straight na ganyan, di ba guys? Ang market hindi siya straight na ganyan. Ang tsura ng market is pa ganyan, pa zigzag, di ba? Yan. Diyan kayo maghahanap ng higher high and lower low. Yan. Halimbawa, paakyat yung market. Yan, paakyat yung market. Gagawa ng series of higher high and higher low yan. Ganyan. Yan. Ito si lower low. Tapos nag-bounce. Gumawa ng higher high. Tapos ano ulit, gumanyan ulit. Yan. Tapos umakyat ulit. Yan. Ganyan. Tapos minsan bumaba ng ganyan. Tapos gumanyan ulit. Di ba? Ay, wala. Ganda ng drawing ko eh. Ayan. Ganyan. Di ba? Tapos minsan ganyan. Mga ganyan. Tapos gaganyan ulit. Tapos akit ulit na ganyan. Yan. Ito guys, yung pinakababa, ang tawag dyan is lower low. Tapos yung sumunod naman na taas, ang tawag dyan is higher high. Ito, ang tawag dito. Dito sa ano na to. Ang tawag dyan is higher low. Diba? But higher low? Kasi mas mapataas siya sa lower low. Kaya higher low. Diba? Higher sa low. Ang sumunod is higher high. Diba? Kasi mas mataas siya mas tinaasan niya pa yung higher high. Kaya gumawa siya ng bagong higher high. Tapos higher low, higher high, high. Tapos higher low. Yan. Tapos medyo tumaas siya ng onte. Higher high. Oh, paano to? Ano siya? Lagpasan niya yung higher low mo. Di lower low na siya. 'Di ba? Kasi meron ditong ano, support. Kaya pumunta siya diyan, nagre-test lang siya diyan. Tapos umakyat ulit, gumawa ng bagong higher high. Yan. Pag gumagawa ng series of higher high and higher lows ang market, ibig sabihin is uptrend diyan, guys. Ganun lang. Doon yung ma-determine kung pataas ba. Ilan ba? Coach, ilan ba ang kailangan niyang gawing higher high and higher low? At least 5 points, guys. 5 points. 1, 2, 3, 4, 5. At least 5 points. Yan. Ano na yan? Para sa akin uptrend na yan. Ganyan. 5 points. Gumawa siya ng ano niya, dalawang higher high. Tapos gumawa siya ng dalawang lower high. Ay, higher low. Diba? Yan.
Ibig sabihin, ganyan na yan. Uptrend na yan. Di ba? Yan. Eh, coach, paano naman pag downtrend? Yan. Paano pag downtrend? Ganito. Downtrend. Yan. Siyempre, galing dito yung market. Tapos buo ng higher high. Tapos bumaba. Oh, yan. Pop. Pop. Tapos nag-zigzag. Tapos bumaba. Tapos bumaba ulit. Yan. Diba? Ano to? Yan. Diba? Ano to kanina? Sabi natin, higher low. Tapos ito, higher low. Ito, higher high. Tapos ito yung pinaka-higher high. Yan. Ngayon, nag-reversal. Nalagpasan yung pinaka, ano natin. At ito yung, ano natin eh. Yung support natin nasa higher low. Higher low support. Lumagpas yung market. Ang tawag natin dyan, breakout. Lumagpas yung price sa higher low. Nagka-breakout siya. Di ba? Pagka-breakout, kadalasan pagkatapos ng breakout, ano susunod? Retest. Handaan niyo yan, guys. Pagkatapos ng breakout, retest. Ngayon yung breakout, gumawa ng ano to? Kung higher low to, ano to? Lower low. Di ba? Gumawa ng lower low, nag-retest. Ngayon gumawa siya ng ano na? Ano na to? Higher high ba? Hindi. Lower high. Kasi mas mababa siya sa high. Lower siya ng high. Di ba? Kasi ba, guys? Yan. Di ba? Higher high, bumaba, nag-breakout, nilagpasan yung previous mo na higher low, gumawa ng lower low. Ngayon, nag-retest sa previous support mo na naging resistance na, gumawa ng lower high. After niya gumawa ng lower high, gumawa ulit siya ng ano to? Lower low. Diba? So after nun, ayan, gumawa ng higher high, ay lower high. Tapos, nag-retest lang. Diba? Retest sa support. Tapos, nag-retest ulit sa resistance. Wala pa rin. Hindi pa rin siya nakagawa. Hindi pa rin siya gumawa ng higher high niya. Lower high pa rin yan. Diba? Ito, hindi pa siya nakagawa ng lower low. Ano pa rin yan? Yan pa rin yung previous na lower low niya. Yan. After mag-retest sa sa resistance, bumagsak. Gumawa ng bagong lower low. Tapos umakyat ulit, gumawa ng bagong lower high. Yan. Yan. Yan yung ma-determine kung pababa na ang market. Nagkakaroon ng series of higher high and higher low. Yan. Tignan natin, try natin makahanap ng gayon sa market. Ay sa mismong chart. Yan. Oh, ayun no. So, di ba? Ay. Yan. Yan no. Di ba? Galing sa taas. Lower low. Gumawa ng lower high. Kasi nandito yung higher high natin, di ba? Higher high. Dito. Bumaba, gumawa ng lower low. Lower high. Yan. Gumawa ng lower low. Diba? Kung 1, 2, 3, 4, yan, 5. Gumawa ng lower high. Pag dito, ibig sabihin, pwede tayo mag-sell dito. Yan. Kung may nakita kayo si Manara, nag-ano dyan, nagbato ng signal dyan, yan, pwede na kayo mag-sell dyan. Di ba? Kasi mataas nga lang yung risk-reward ratio natin dyan. Ganyan. Tapos take profit natin dito. Yan, ganyan. Di ba? Yan. Ganun. Basta pag may nakita tayong series na ganyan, na gumaganyan, yan, downtrend na yan. Di ba? Eh, yung iba, may nakita ng ganyan. Di ba? May nakita ng series of lower low. May nakita ng series of lower low, lower highs. Ang ginawa, nag-buy pa din. Di ba?
Ang sabi mo dito, bumaba. Bumaba. O ngayon dito, may resistance ka dito. Ayun o. Ito, magandang resistance to. Ilang beses to tinap. Ayun o. Ayan. Ayun o. Ilang beses yung gumalaw. Sobrang nire-respect niya yung price na to. Ayun o. Diba? Ngayon, nandyan. Sabi mo dito. Ayan o. Ayan. Nag-buy ka dito. Sabi mo. Sabi mo. Sabi mo dito. Magbabay ako dito. May support ako dito. Ayan o. May support ako dito. Dito lang stop loss ko. Yan, sa baba ng ng area ko. So ang take profit ko dito sa taas. Yan. Kasi ano yan, yun yung resistance mo eh. Ayan no. Eh nag-break out sa support mo. Pak. Ayun no, nag-trade ka dyan no. Yung iba hindi pa naglagay yung stop loss. Diba? Kaya dito, nag-buy ka dito. Buy. Dito. Kasi nakita mo, nagkakakulay green na. Yan, yan. Sino yung mga ganyan? Nasa support area, nagkaka-green. Magbabay na ako dyan. Yan. Kahit wala pang confirmation, wala man lang hammer, wala man lang bearish o bullish engulfing, wala man lang matinong confirmation ng candlestick, may nakita ka lang kulay green, nag-buy ka na agad. Ngayon, nakita mo nandito, bumabagsak. Ang tigas ng ulo mo, sabi mo pa, aakyat yan. Magbabay ulit ako dito. Ayan oh. Tapos may nakita kang kulay, tapos bumaba ulit. Tapos nakita mo, may nakita kang ayun oh, may maliit na candlestick. Sabi mo, uy, ayun, ay. Ayan, may nakita kang maliit na candlestick. Uy, aakyat na. Tama na. Oh. Ngayon, wala. Hindi. Hindi umakyat. Bumaba ng bumaba. Hanggang yung buy mo, naging negative na negative na. Sabi mo, wala na to. Close ko na lahat ng trade ko. Boom. Diba? Ang laki pa ng negative mo. Relate po talaga ako. Guys, yun yung iwasan nyo guys. Alam nyo ng pababa. Alam nyo ng pababa yung market guys. Diba? Huwag nyo nang dagdagan pa. Huwag nyo nang dagdagan pa yung pagkakamali nyo. Diba? Ang dami na susunog dyan. Alam mo ba't alam ko yan? Ganyan din ako dati. Ganyan din ako. Naiintindihan ko din kayo. Diba? Yung nakita mo pababa, ay, place pa akong buy. Place pa akong buy dito. Tapos buy pa ulit. Hanggang dumiretso na. Ay, nako, close ko na lahat. Di ba? At least na stop loss ka na doon sa umpisa. Ang tigas pa ng ulo mo. Di ba? Tinigasan mo pa yung ulo mo. Di ba? Mali na nga. Nagdagdag ka pa. Ayun, hanggang naubos na yung, yung kapital mo. Kaya wag ganun guys. Pag stop loss, ibig sabihin ng stop loss, invalid ang trade. Di ba? Invalid na. Hindi na siya paakyat, hindi na tama yung ginagalaw mo, ay yung trade mo, 'di ba? Magbago ka na ng posisyon, kung baka sell na siya, pababa na. 'Yun. Ano guys? May mga questions pa ba tayo diyan? Naintindihan pa ba tayo? Meron pa ba mapapasok sa utak natin dyan? Ayan, yung Basta guys, ang magandang support and resistance, yung maraming tinap, maraming tap, na tap ng candlestick. Ayun, no? Halimbawa, ito. Natap. Ayan o. Tap, natap, natap dito, natap dito, natap dito, natap dito. Ayan. Itong support ato, tinagos niya na, tapos maging previous maging resistance na. Itong support mo, baka maging si resistance na yan. Di ba? Basta guys, yung maraming natap, yun yung nagiging valid na support and resistance. Yan. Yan. Tingin tayo sa Tingin tayo BTC. Anong magandang signal sa BTC? Wala, isa lang din. Sa 15 minutes 15 minutes kasi ako 15 minutes lang ako naghahanap eh. Ayan. Sabi sa BTC, magsisell daw dito. Di ba? O, ba't yung sinabing sell dito? Maganda ba to? Maganda ba i-trade to kung sell to? Kung napunta dito? Pwede. Bakit? Kasi nasa resistance siya. Ayun no. Resistance area. Ay. Resistance area. Ilang beses na top yan? Sabi ko, di ba? Pag mas maraming beses na top, mas maganda. Isa, dalawa,
Tatlo, 'di ba? Yan, maganda. Ibig sabihin, ang ibig sabihin niyan, pag pupunta diyan yung yung price, nire-respect niya yung area na yan, 'di ba? Nire-respect niya. Kaya nagiging ano siya, valid na support and resistance, ayun oh. Mm. Ayan, natip din ng onti ito, 'di ba? Ayan. Kaya may tendency na pag natap yan, pwede tayo ano diyan, mag-short diyan. Ayan. Ilan? Hmm, ganyan. Hmm, 'di ba? Ganyan. Pwede natin yan. Kaso, kanina pa niya biyato yan. Di ba? Paano malalaman kung saan niya biyato yung signal na yan? Ito, sa D. Sa point D. Ayan o. Point D. Kasi ito yung color gray, yung area of entry natin. Sa point D, ibig sabihin, yan dyan, oops, dyan sa candlestick na yan, dyan siya nagbato ng signal. Ayan. Ayan. Yan. Diyan siya nagbato ng signal. Ibig sabihin, kanina pag gumagala, gumaganyan lang. Ibig sabihin, parang mahina na yung mga seller, ganun. May tendency, yung buyer, may tendency mahina yung buyer kaya hindi niya ma-accept yung price hanggang doon, di ba? Tsaka ilang beses na kasi nag-top eh. Nag three tops na eh, di ba? Kumbaga ilang beses na na-reject. Ilang beses siya na-reject, baka ang tendency niyan, dumiretso na pababayan. Yun. Ano rin, confirmation, ganyan. Malalaman nyo din yan, guys. Basta, sabi ko nga sa inyo, mag-ano lang tayo, mag-focus lang tayo sa 1 to 2 pairs. Tapos aralin natin yung galaw nila. Ano natin sila, parang ang tawag doon, parang i-link natin yung chart sa sarili natin. Para once na inopen natin yung chart, bang, pagkita ng mata mo, alam mo na agad, pak, may support dito, may resistance dito, may tendency siyang bumalik dito. Parang ganun. Diba? Same po ngayon ko lang nalaman, ha? Ano? Di pa dapat sugod ng sugod. Oo naman po. Okay po tayo, sugod ng sugod. Mamaya, may dala nga tayong baril. May granada pala yung susugurin natin, di ba? Kaya ano tayo guys, tawag dito, ano muna, pag-aralan muna natin. Yan, bago tayo sumugod. Pag-aralan muna natin sila. Kaya maganda rito, meron ng confirmation si Manara. May confirmation na tayo sa mga signals. Yan, dadagdagan lang natin ang technical analysis natin, di ba? Kumbaga, yung pundasyon natin, di ba, sabi ko nga sa inyo kanina, sabi ko, yung pundasyon natin, ito yung floor. Tapos, ito yung pundasyon ng building natin, guys. Yan. Imagine niyo ganyan kalaki pundasyon nyo. Tapos yung kapital nyo ganyan lang kaliit. Di ba? Eh, marunong ka mag-technical analysis. May TA ka. Tapos, meron ka ring Manara. Di ba? Tapos, meron kang Obits. Tapos, meron kang Manara Telegram. Meron kang E-Minus. Tapos meron ka ding fundamental analysis. Oh, 'di ba? Ang laki ng abs mo. Nag drawing ko naging abs eh, no? Yan, 'di ba? Naging ganyan yung pundasyon mo. Sobrang lakas ng pundasyon mo. Kahit mababa pa yung kapital mo, guys. Maniwala ka. Kusa na yung lalaki. Nanlalaki. Nanlalaki. Yan, naging ice cream na. Yan. Kaya ngayon, mag-ano mo tayo. Palalimin muna natin ng palalilim yung ano natin, yung pundasyon natin. Mag-ano lang tayo, aral lang muna tayo ng aral. Kaya you guys, yung mga hindi pa nakakatapos ng ECA diyan, yung mga from basic to advanced, guys, sobrang daming matututunan doon. Tapusin nyo. Tapos, habang pinapanood nyo yun, kuha kayo ng notes nyo, i-notes nyo yung mga importante. Tapos kung sakaling may mga questions kayo, pwede nyo rin i-notes. Tapos, pagkatapos nyo yung natapos nyo yung ECA, tapos hindi nasagot yung questions nyo, yun, pwede nyo itanong sa mga coaches natin, sa amin, tanong nyo sa amin, di ba? Para malinawan kung bakit ganun, bakit may mga ganun, di ba? Lagi kayo mag-take ng notes, guys. Ganun ako dati. Kasi nung nag-i-start ako, tamad ako eh. Tamad ako mag-notes-notes. Ano ba yan? Ba't may mga notes-notes pa? Tapos hanggang yung pagkakamali ko, lagi nauulit. Di ba?
Kasi hindi ko na ano sa sarili ko na nagawa ko pala dati, tapos inulit ko pa ulit. Di ba? Kaya ang ginagawa ko, nag-notes ako. Kasi once na nag-notes ka, yan eh, hindi mo na siya makakalimutan eh. Parang tatatak na siya sa utak mo. Ganon. Hindi katulad nung nagawa mo lang ng one time, tapos nakalimutan mo na, hindi mo alam, nauulit mo na pala. Mga ganon. Kaya importante yung notes nyo. Yung mga hindi pa nakakatapos ng ECA dyan, guys, try nyo. Ano, hindi, gawin nyo talaga. Tapusin nyo. Tsaka isa sa mga binayaran natin yan, di ba? Kaya nga tayo nag-apply, nag-enroll na economy para matuto tayo, guys eh. Yan. Basta ang pinaka ano lang dito is yung knowledge. Build muna tayo ng knowledge, guys. Kasi sabi ko nga sa inyo, kahit makaliit yung kapital nyo, kung malaki yung pundasyon nyo, yung pera na mismo yung lalapit sa inyo. Di ba? Yun, bali, yun lang yung ano natin ngayon sa basic. Nagets ba lahat, guys? Kung ano, para sa kung sakaling may magbato ng signal si Manara ano bukas, ganyan. Kailan ba news natin? Yan. Save nyo rin to, forexfactory.com. Dito lang ako tumitingin ng news. Tapos dahil ano lang ako, gold and BTC lang ako, ang ginagawa ko is pinipilter ko ng USD lang. USD. Ito. Click nyo lang yung parang embudo dito sa gilid ng kulay green. Yan. Tapos click nyo lang yung inan nyo lang nan. Tapos click nyo yung USD. Tapos apply filter. Yan. Para filter lang yung mga news. Kasi maraming news eh. Ayun o. Ayun o. Ang daming news. AUD, JPY, CY, CNY, CFF, ICHF. Di ba? Yan. Maraming news. Kaya ako, di naman ako masyado nag-trade sa mga ganyan. Ang ginagawa ko is, pinifilter ko na lang ng USD. Yan. Para makita ko. Kasi kadalasan, ang trade ko lang naman is may mga pair ng USD. Ayan. Ngayon, Monday, walang news. Tuesday, walang high impact. Ano lang, low impact lang. Wednesday papasok CPI. CPI core, CPI, CPY month, CPY, CPI year, yan. Tapos Thursday yan, meron tayong federal fund rate. Yan, madaling araw yan, 2 AM PH time. Yan, kadalasan ang laki ng galaw niyan. Ingat kayo diyan, guys. Pag wala kayong matatindong confirmation, wag na muna, wag niyo nang i-trade. Hintayin niyo na lang yung ano, yung hintayin niyo na lang yung wag yung sabayan yung mismong news. Hintayin niyo muna matapos yung news tsaka kayo mag-trade. Kasi may tendency rin na ano eh, na yung volume ng news is hindi pa natatapos. Minsan matagal. Matagal ang volume nun. Minsan umaabot ng 1 hour, 2 hours, ganun. Kaya ingat kayo, guys. Ang gawin nyo na lang is pagkatapos ng news, doon kayo mag-trade. Maghintay kayo ng retest o ano ba yun? Baka ano yun, retest yun or pullback yun. Di ba? May mga ganun kasi tendency. Halimbawa, andito yung market pag ganyan. Ngayon, may resistance ka dito. Tapos nagkaroon ng high impact news. May tendency na minsan, yung high impact news, ganyan mag-retest sa support, 'di ba? Ay sa resistance. Oh, tapos ngayon ano nawala na yung volume ng nung news, bumagal na yung galaw. As ayan, gumagawa na ulit siya ng pababa. Ganun. Minsan ganun. Kaya minsan wag sabayan yung news. Hintayin niyo na lang matapos, ganun. Pero kung alam niyo naman talaga yung news, katulad nito, yung CPI, 'di ba? Yan, parang mga ganyan. Click natin yung folder, CPI. Ano ba yung CPI? Consumer Price Account of the majority of overall inflation. 'Di ba? Value because rising price leaded central bank and raise, 'di ba? O pag mataas ang inflation, ano ang nangyayari sa sa market 'yan. Yan, pag-aaralan natin 'yan, pag-aaralan natin 'yan. Thank you so much, Coach. Lahat po na na-discuss mo. Pag Nakakalimot ko na talaga yun. Na-excite po masyado kumita, which is mali po talaga. Yes. Guys, wag mo natin isipin yung yung kita. Guys, ang ginagawa ko noon, ano ba ang purpose ng demo? Yan. Ba't ba kayo pinagde-demo ng mga coaches nyo sa umpisa?
ano ba ang purpose ng demo? Hindi yun ang demo, hindi purpose ng demo is para makita nyo kung ano, kung magkano ang kinikita nyo. Ang purpose ng demo guys is para makita nyo kung tama ang analysis nyo, di ba? Yun. Pag lagi kayong pag laging tama yung analysis nyo, pag tama yung mga signals lagi, yung mga kinokopya mo sa Manara, 'di ba? Nalaman mo si Crab, ilang percent ang win rate ng ano, harmonic pattern ni Crab. Oh, 'di ba? Gabay mo, lahat ang trade mo, 80% panalo, 20% talo. Ibig sabihin, 'di ba? Ang ganda ng ano ng Crab, ang signal ni Crab sa harmonic. Mm. 'Yun, ililista mo 'yun, 'di ba? Ibig sabihin, yung ano mo, yung trade mo kay Crab, effective, 'di ba? Ganun yung ano ng demo, hindi yung magde-demo ka para makita mo, uy, meron na akong ano, 1,000 UST, nag-demo ako, ganyan ganyan ganyan. Kaya ako nagde-demo para malaman mo kung effective yung ano, effective yung analysis mo, effective yung strategy mo. Yun, guys. Anong site po yan, coach? Nasa Telegram group po ba yan? Ito, type ko na lang. O kaya ano, yan ako lang sa comment, tapos i-bookmark nyo. Yan. Mm. As ano niya, open nyo, tapos i-bookmark nyo na sa browser nyo para kung sakaling ano, i-click nyo na lang yung ano. Ako, ganyan ginagawa ko pag morning. Open akong chart, Manara, ano, FX Scanner, tsaka ng ano, Forex Factory, yan. Yan dalawa yung unang-una kong binubuksan. Tapos titignan ko agad kung may news. Ngayon, pag may news, titignan ko kung ano oras siya. Ngayon, kadalasan ang mga news, 8:30, 9, 10, 11, mga ganyan, ng gabi sa PH time na. Tapos after nun, titignan ko na yung chart, maghanap na ako ng support and resistance. Pag nakanap na ako ng support and resistance, titignan ko na yung mga signals ni Manara FX Scanner. Titignan ko kung meron ba siyang ano doon sa mga support and resistance ko, di ba? Yun. Tapos, pag may maganda akong nakitang trade, ayun, na-trade ko. Guys, ano rin, wag din kayo matakot na ano, mag-place ng trade. Yun nga, wag kayo matatakot kasi hindi kayo mananalo kung hindi kayo magpe-place, di ba? Hindi nyo malalaman kung panalo kayo kung hindi kayo magpe-place ng trade. Makikita nyo pag umakyat na, manghihinayang na lang kayo, di ba? Kasi iisipin mo, ala ba, matalo ako. Eh, what if manalo ka? Di ba? Kailangan, ano pa rin, magte-take ka pa rin ng risk mo. Maglagay ka lang ng stop loss mo para kung sakaling invalid yung trade mo, malulos ka lang, di ba? Hindi ka masusunugan. Ngayon, lesson learned, oh, di ba? Oh, pag ganun, oh, bawi next time, di ba? Wag ano lang tayo palagi. Mag-take lang tayo ng risk tapos lagi lang tayo maglagay ng stop loss tsaka ng take profit. Wag tayo matakot mag-trade kasi walang mangyayari. Marunong ka nga, nasa forex ka na nga eh, di ba? Execute mo na lang yung trade mo eh. Di ba? Yan. Yan guys, kaya ayun. Thank you guys sa mga ano, ilan ba tayo? 32 million viewers natin, 32 million viewers. Yan, nasa na ba si Coach Michael? Hello, Coach? Yes, bro. Ay, ano pa Ay, pala ako na-mute. wala. Thank you so much, Coach Arden. Ang dami na natutunan for tonight. Lalo na yung Yan. sunugan ng Friday. Yan, grabe. Baliw talaga si Gold pag Friday eh. Iniiwasan nga ni Obits yun eh. Oo. Ayan. Kasi may mga sinasabi nga sila minsan Friday is ano eh. May mga terms sila diyan eh. Ang iiwasan ko na nga rin si Gold pag Friday eh. Ayan. Again, thank you so much po, Coach Arden, sa mga umattend natin for tonight. I hope marami kayo natutunan and magamit niyo siya sa pagta-trade niyo for this week. Ayan. Again, yun. Thank you so much, Coach Arden. Okay? Yes. Ayun lang. Thank you guys. Thank you guys. Everyone. Guys, tapusin niyo si ECA tapos mag-take kayo ng notes para pag may mga questions kayo tanong niyo sa amin para malinawan kayo lalo. Yes. Yan. Ayun lang, guys. Thank you so much. Thank you guys. Thank you.